Ikaw, nagtatrabaho ka na? Hindi ba? Anong ginagawa mo ngayon? Nagbi-business ka? Sure ka? Di wow, sayang lang ang pinag-aralan mo, boy. Sayang lang kapag hindi ka magtatrabaho. Okay, Teacher Kevin PH nga pala mga kaibigan, Kevin Clay Doctolero po. And yes, I am a graduate of Bachelor of Secondary Education major in English. Na-experience din po natin magturo sa mga private schools, sa mga public schools bilang substitute teacher. Pero bakit hindi na ako nagtuturo? Hindi na rin tayo tumuloy sa plano natin, sa pangarap natin na makapagturo, makapag-contribute kahit papano sa DepEd. Hindi na yun yung focus natin kung bakit ako hindi na tumuloy. Meron lang akong gustong ibahagi kasi maraming nagsasabi, nagtatanong mga kaibigan. Especially yung mga dumadalaw dito sa shop na kilala naman tayo. Alam nila na graduate tayo ng education course. Alam din nila na nag-substitute tayo noon. Nakikita nila tayo nagtuturo noon. Pero ang tanong nila, bakit hindi ka na nagtuturo? Saan ka nagtuturo ngayon? Sa public school ba o sa private school? Well, ang dinediretsa ko na lang sa kanilang sabi mga kaibigan, hindi ko na po tinuloy kasi ang hirap makipagsapalaran, no? Medyo matagal-tagal din kasi yung panahon na inilaban natin para lang makakuha tayo ng items sa public school, no? Medyo marami-rami din yung ginugol nating oras, medyo malaki-laki din yung ginastos natin sa pag-a-apply. 4 years mga kaibigan na tayo ay nakipagsapalaran sa pagkikipag-rank. And sa ranking, we always get good results. Meron naman tayo sa top list mga kaibigan. Kung sa municipality-based o sa school-based, nakakapasa naman tayo. Kahit papano nasa rank naman tayo mga kaibigan. Pero ang problema kasi, walang item. Wala daw item. And to tell you honestly, ang pinaka-worst na problema kasi is palakasan system. Yes. Palakasan system. Matamaan na ang matamaan, no? Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magagalit, pero buhay na buhay ang palakasan system dito sa Pilipinas. 'Yon. Hindi ako tumuloy, no? Ang last teacher experience ko sa isang elementary school na kung saan kinuha ko bilang substitute teacher. Pagkatapos noon, nakuha ko yung sahod ko and napag-isipan ko, no? For how many years na lagi na lang ganito yung cycle, makikirank ka, papasa. Magre-retain ka, papasa syempre. Mag-update ka, tataas yung score mo, nakapasa ka pa rin. For how many years na ganun yung ginagawa natin na cycle, sinabi ko noon, after ko mag-substitute sa isang elementary school, nakuha natin yung sahod natin. Bilang rin lang na alam ko kung paano mag-repair o mag-ayos ng mga laptops, computers at printers, hindi na ako makikirank ulit next school year. Inopen ko po ang shop ko mga kaibigan. Unti-unti, nagsimula na po ako sa sarili kong business. Sa business ko ngayon, merong isang araw, 2 araw. Siyempre, hindi naman araw-araw merong nasisiraan ng gadget, no? Ng laptop or printer. Okay lang yon. At least, self-paced yun mga kaibigan. Akin yung oras ko. Sarili ko, yung boss ko. Yung pinakamasakit na nasabi sa akin mga kaibigan, and some of them, kamag-anak din natin. Kasi tinatanong nila, kumusta yung application ninyo? Parang ang sineset kasi nila na standard to become a great teacher here in the Philippines, yung makapasok ka sa public school, makapasok ka sa government. Yun ang standards ng iba sa atin. Pero yan din ang paniniwala ko noon Pero na-realize ko, kung hindi para sa yung isang bagay, wag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo. Okay? Isa pang rason kung bakit hindi na natin ipagsisiksikan yung sarili natin is because of the system. Yung sistema, hindi ganun kadali. Gagraduate ka, pinaghirapan mo na yon 4 na taon, magre-review ka, mag-take ka ng board exam, papasa ka, good thing. Congratulations. Ang mahirap na susunod dyan is paghahanap mo ng trabaho. Magpa-private school ka, kulang na kulang yung sahod mo doon mga kaibigan. Ang tanging makukuha mo lang talaga doon is experience na kailangan para makapasok ka sa public school. Magkikirang ka sa public school, makakapasa ka,
Nasaan ang item? Walang item. Walang position. Ang worst, may mga tao kasing nag-under the table. At may mga tao naman na nasa posisyon na tumatanggap ng mga ganon. Matamaan na ang matamaan. Pero yun ang problema natin. Ang sabi kasi sa akin mga kaibigan, ng isa, sa mga kadugo din natin, ay sayang ang pinag-aralan mo kung hindi mo itutuloy. Sabi ko naman mga kaibigan, anong gagawin ko? Hindi ako pabata. Patanda tayo ng patanda. And sabi ko, yaman din lang na alam ko kung paano dumiskarte nung maliban sa pagpasok sa DepEd o sa pagtuturo mga kaibigan. Sinimulan ko na yung sarili kong business. Hindi ako pabata, patanda ako, and may sarili na rin akong pamilya ngayon mga kaibigan. And I'm so thankful, mag-iisang taon na ang business natin. No? Mag-iisang taon na, and we are still alive. Thank God. No? So, yun nga, no? Kung hindi para sa iyo ang isang bagay, ipilit mo man, hindi talaga magiging para sa iyo. Well, kung hindi mo makuha yung pangarap mo, hayaan nating yung poong makikapal na mga kaibigan ang magbigay kung ano yung nababagay sa iyo at kung ano yung bagay na deserve mo. Sayang daw yung pinag-aralan ko. Sayang. Nakakapanghinayang talaga, sayang. Pero sa palagay ko, sapat yung oras at lakas na ginugol ko para lang ipagsiksikan ko din yung sarili ko. Para lang makakuha din ako ng pwesto kahit papano. Pero, mga kapatid, nilaban po natin. Wala nga lang resulta. And hindi pwedeng ganun lang. Ganun at ganun na lang yung gagawin natin na cycle na apply, wala. Apply, wala. Apply, pasa, wala. Apply, pasa, wala. Hindi pwedeng ganon. So, ako na nag-desisyon. Hindi ko na itutuloy yung pagturo ko. Susubukan ko na lang hanapin yung swerte ko sa ibang bagay. Sana Lord, nandito yung swerte natin mga kaibigan. And wala pa tayong ipon kasi syempre wala pa ring trabaho yung misis ko dahil sa anak namin mga kaibigan, no? Na magto 2 years old pa lang. So, very hands-on yung misis ko sa pagbabantay. During this first year of operation ng shop ko, alam ko wala pa akong naipon. Pero yun nga yung sinasabi ko, nabubuhay naman kami. Hindi naman kinakapos kahit paano mga kaibigan. Isa pa tong YouTube ko, isa to sa mga pinagpapasalamat ko. Sayang daw yung pinag-aralan natin. Sayang. Pero ganun talaga. Have a blessed Sunday po sa ating lahat.